Hey, what's up, sakto. Good morning po mga guys. Salamat sa Diyos, nakarating na sa bahay. Katatapos lang po, kagagaling ko lang po mag attend sa church namin po. Yung tinatawag po namin first batch. Saktong sakto, pag uwi ko, tumugma yung oras na pinag-usapan namin ng asawa ko kasi meron po siyang pupuntahan ngayong 7:30 na medyo mahalaga, kaya ang plano po namin magano ko ng kasi magkakasabay pag nag second batch ako ng 7:30, kaya sinabi ko sige mag first batch na lang ako para pagdating ko sa kalala umalis. Ako naman po ngayon ng bantay muna sa tindahan habang umalis siya. Saktong sakto pagdating ko sa may gate, aalis na siya, aalis na raw siya. Sakto po, ang galing talaga ng Panginoon, sakto. Eh di wala pong naging problema, di ba? Walang naging diskusyon kasi kaysa mahadlangan na aking pagdalo sa pagsamba. Sige kako, magpa-first batch na lang ako para maaga ako makauwi at makapunta ka sa pupuntahan mo. Kasi sabi niya, hindi ka pwedeng umalis bukas dahil may lakad ako ng 7:30. Anong hindi po pwede? Marami kaming schedule kung para natin maisaayos kako yan. Kung may 7:30 ka, hindi ako magse 7:30. Marami, meron kaming 3:30 ng madaling araw, meron din kaming alas 5 ng hapon. Ayun na, napagkasunduan namin, gumising na lang po ako kanina ng madaling araw. Kanina nga nung nasa church medyo mga guys, may kwento ko lang, medyo nagbo-boring nga ako kasi sabi ko baka, kasi parang sira pa ng konti yung internet kanina eh. Sabi ko baka hindi makadalo baka makapag third batch pa ako. Buti na lang po nung siguro mga after 30 minutes na okay na po, naayos na po ng empro namin ni Kajon. Shoutout sa'yo Kajon. Naayos na po yung nakadalo po kami kasi nagluloko po ang internet, siguro gawa po ng dahil sa kagagaling na bagyo. Pero sa awa at ng Panginoon Diyos, naayos naman po. Naidaos namin ng aming pagtitipon ng maayos at nakatapos. Ito na nga po ngayon, nasa bahay na ako. Tapos yung kape ko hindi ko naubos, inuwi ko na lang. Kasi pangalawang timpla ko na to. Dumating kasi si Brad Edmond, inalok ako ng pandesal niyang dala. Siyempre naman parang hindi naman bagay pag walang kape. Nung dumating siya nakapagkape na ako noon kasi maaga nga, siyempre di ba first batch, mga 3:30 nandun na ako habang hinihintay naming kumunik yung wifi, nagtimpla muna ako ng kape. Nung mauubos ko na yung unang tasa ko ng kape, yun kumunik na kami. Sakto naman naubos ko na. Maya naman dumating na sila kay Edmond kasi nagpe-first batch din yun bumili naman pandesal, inalok ako. Sabi ko ay parang bagay dito may kape, kaya pangalawang cup ko na po to. Hanggang sa matapos na po, hindi ko na naubos, kaya inuwi ko na lang dito sa bahay. Tinuloy ko na lang ngayon mga guys kaya pangalawang basong tasang kape ko na to. Salamat sa Diyos, pag uwi ko na plancha ng mga bagay-bagay na isaayos para walang diskusyon, walang pagtatalo. Ayaw kong maging dahilan yung pagdalo ko ng paglilingkod ko sa Diyos, ayoko yun ang maging parang pagtatalo namin kasi ayoko ng ganun, pangit di ba? Kopi ko blanca twin. Sandali lang po Okay. 18 ako, wala pa akong pipin na isa. Balik mo na lang mamaya ang 18. Wala pa akong pipin na isa. Balik mo mamaya pa na isa, wala pa akong benta ha. Kasi pera nung bumibili, 100 ng pera, isang kape binibili. Wala pa akong mga panukuli dito puro pa to, hindi aabot kasi kaya sabi ko balik niya kasi wala pa akong benta, kasi baka mangyari utangin niya na lang para sigurado po. Pero bahala siya kung gusto niya utangin, kung makapaalala lang naman sa akin kasi minsan pagka ganun nauuwi na lang sa utang yun siyempre hayaan mo na lang, ganun talaga sa akin paalala lang na pakibalik niya kasi kararating ko nga lang, wala pa akong benta isang kape, 100 ng pera. Meron talaga, ganun po talaga kailangan nahabaan natin ng pasensya natin sa mundong ito kasi may mga
ganong mga nilalang na hindi nila alam minsan ang ginagawa nila, kagaya po ng ganon, di ba? Siyempre, alam mo, umaga, tindahan din naman to grocery para magkaroon kami ng maraming pera. Isang kape bibili mo, pera mo 100, di sana pinapalit mo na kagabi kung ganun po. Pero talagang ganun po eh. Tayo na lang po ang bahalang uunawa sa mga kapwa nating nakapaligid. Ganun talaga buhay natin eh. Lalo na kaming mga MCGI, talagang itinuro sa amin yung pagtiisan ng yung kapwa, ang mga kanilang mga kahinaan. Isa sa kahinaan ng utak nila yun eh. Hindi nila naiisip yun. Sa bagay, ako din naman, nagkakamali din naman ako. Minsan may mga bagay na hindi rin ako naiisip eh. Kaya, unawain natin ang kapwa natin kasi mamaya, tayo nagkakamali rin tayo eh. Para unawain din tayo ng kapwa natin. Kaya sabi ko, pero sa akin naman, paalala lang naman, sabi ko, pagkabalik mo pag naipapalit mo na yan kasi wala pa akong benta eh. Sa maayos na salita naman, masasabi mo sa kapwa mo yung gusto mo. Ngayon, kung sinabi ko ng ganun at hindi niya pa rin binalik, inassume na utang na lang kasi may nangungutang din po sa amin yun, nagpapalista. Sasabihin niya, idagdag na lang sa listahan. Ay, wala kang magagawa, idagdag na lang sa listahan. Ganun lang naman ang buhay ng tao eh. Ganun talaga mga guys, di ba? Hindi ka nga ang turo sa amin. Magpahinuhod kayo sa kapwa nyo, lalo na sa inyong mga kapatid sa pananampalataya at makibagay kayo at makisama sa mga kapitbahay nyo kahit anong gawin sa inyo. Sige po mga guys, hanggang dito na lang po, gaya po ng dati. Pagagaling ko lang po sa inyo, tutuloy ko na po ang kape ko. Maraming salamat po sa inyo. Gaya po ng dati, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Nakadalo na ako sa aking tungkulin sa Panginoon. Pwede nang maghapon tungkulin ko naman sa aking katawan at sa aking pamilya. Kasi siyempre, unang-una sa lahat kasi, Diyos muna bago ang lahat. Pangalawa lang ang pamilya mo. Kahit anong bagay, basta una Diyos. Basta, kung ako, halimbawa naman ako, isang tao na asawa ko ng MCGI, hindi ako magkano sa ganun sasabihin ng asawa ko na pangalawa yung pamilya. Aba, karangalan ko nga yun eh. Pangalawa na ako, pagkagaling sa Diyos na kataas-taasan, pangalawa na ako. Abay, karangalan ko na yun dahil mahirap kung gagawin kang pangatlo o pang-apat pa. Kasi ang kasunod mo na yung Diyos eh. Kasi minsan di naunawaan ng mga ng sarili nating kamag-anak. Akala nila binabaliwala natin sila. Hindi, napakahalaga nila kasi pangalawa na sila sa Diyos eh. Pero ang unang-una lang talaga yung Diyos muna. Malaking pagpapahalaga na sa kamag-anak mo sa laman nyo ngayon, yung gano'n, yung maging pangalawa sila sa Diyos. Malaking pagpapahalaga na yun. Pangalawa sila sa Diyos. O sige po pala mga guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa Diyos.